Dear Amihan Stories presents Ang Makulit na Psychiatrist at Ang Lumpong Sundalo. Written by August R. Si Grace Velasco ay isang psychiatrist. Wala sana siyang balak na tanggapin ang trabahong inialok sa kanya ng direktor ng ospital. Pero mas malaki kasi ang sahod at kailangan niya ng malaki-laking halaga para sa ex-boyfriend na nakakonfine sa ospital. Comatose ito at kasalanan niya kaya pakiramdam niya ay responsibilidad niya ito. Wow, grabe naman laking bahay nito. Namamanghang sabi niya habang nakatingala sa mataas na bahay sa kanyang harapan. Pumasok na siya sa gate dahil nakabukas yon pagdating niya. Palasyo na yata ito eh. Ang sabi ni Mrs. Zane Rivera. Doon daw nakatirang mag-isa ang kuya nito na kailangan tulong niya. Naitanong pa nga niya kung bakit mag-isa gayong may sakit ito pero umiling lamang ang babae. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa malaking pinto. Nahirapan pa siyang itulak iyon dahil sa bigat. Kaya mo to, Grace! Pagpapalakas ng loob niya sa sarili. Para kay Ben. Wala ang pasyente niya pagpasok. Hinanap niya ito sa first floor pero hindi niya matagpuan. Baka nasa second floor pero nagtataka naman siya kung bakit pupunta sa second floor gayong lumpo daw ito. Pagkahanapin pa ako. Pag-ikot niya at akmang aakyat na sa second floor, ay eksaktong pagbukas ng elevator sa gilid na hindi niya napansin. Isang lalaki nakaupo sa wheelchair ang naroon at nakatutok ang baril sa kanya. Baril? Wait! Calm down, sir. Hindi po ako masamang tao. Ako po si Grace at ako magiging psychiatrist niyo hanggang sa... Mukha bang kailangan ko ng tulong? Malamig ang boses na tanong ni Lieutenant Colonel Orion Tuason. Nakatutok pa rin ang baril sa kanya habang ang isa nitong kamay ay pinaiikot ang gulong ng wheelchair para makalapit. Lumayas ka sa pamamahay ko! Pero sir, hindi po pwede. Pagmamatigas si Grace kahit na nanginginig na ang tuhod niya sa takot. She's come outside but deep inside, she just want to run outside the house. Kung hindi lang niya alam ang kalagayan nito, ay baka ganun na nga ang nangyari. Sir, ibaba niyo po yan. Dahan-dahan siyang lumapit sa lalaki, pero mas itinutok nito ang baril, kaya napapikit siya at naitaas sa mga kamay. Nabasa niya ang medical record nito. Masyadong malala. Matinding pasensya ang kailangan para matulungan si Orion. Hindi ko kailangan ng kasama rito. I can handle myself. Hindi ko rin kailangan ng doktor dahil wala naman akong sakit at hindi ako baliw. Malamig na pahayag na lalaki naglulumikot ang mga mata. Get out. I don't want you here. Tell Suzanne that I don't need any help from the outside. Kabado pa rin si Grace sa baril pero hindi na siya nagtataka kung may baril ito. Sundalo nga kasi, kaso resign yata dahil sa sakit. Sir Tuason, hindi po kita guguluhin. Basta kasama mo lang ako dito. Mas pinili niya magpakumbaba at maging maamo ang boses, kaya napatingin ito sa kanya na mabilis niyang initian. Umiwas naman ito ng tingin. Ayoko. Get out before I throw you myself out. Gusto sana niyang matawa sa sinabi nito pero napaka-insensitive naman niya kapag ganon. Sir bobo ka ba o sadyang makulit lang? Ayokong inuulit ang sinasabi ko kung sino ka man. Layas! Kapag naabutan pa kita rito mamaya, babarilin na talaga kita. Orion furiously came back to his room. Kanina pa niyang pinapanood ang babaeng yon pagpasok pa lamang nito sa nakabukas na gate. Inabot niya ang phone na nasa bedside table at tinawagan ng kapatid. How many times do I have to tell you na ayoko na kasama rito sa Zane? Agad na bulyaw niya sa kapatid nang sagutin nito ang tawag. At talagang psychiatrist naman ngayon ah. What do you take me for? Kuya. Malambing ang boses sa tawag sa kanya ng kapatid. Please, I just want to help. Hindi ka nakikinig kay Dad. Maging sa kakambal mo at sa iba pa nating kapatid. Kuya Orion, you need help. Hindi, I don't need help. Kaya kong sarili ko at huwag na kayo makialam. Kuya. Orion heaved a deep sigh. Thanks for your concern, Princess. But I don't need it. Wala naman ang silbi ang buhay ko para magpagamot pa. Nang marinig niya ang hikbi ng kapatid sa kabilang linya,
ay mabilis niyang pinutol ang tawag bago bumaling sa monitors ng CCTVs na nakakabit sa kabuuan ng bahay at maging sa labas. Nakita niyang babae na nagkusa ng humanap ng kwarto sa first floor. Dinala ang mga gamit at hindi na lumabas pa. Napamura naman siya ng magising kinabukasan dahil sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Sa pagkakaalam niya, ay hindi bukas sa mga kortina at bintana sa kwarto niya dahil ayaw niya sa liwanag. "Good morning, sir!" A lovely voice greeted him. Napilitan siyang dumilat at ang maliwalas na mukha ng psychiatrist ang nabungaran niya. "What the? Di ba sabi ko umalis ka rito sa pamamahay ko? At talagang hindi ka pa nakontento. Pumasok ka pa hanggang dito sa kwarto ko." "Sir, kailangan niyong mainitan ng araw. Putlang-putla ka na oh." Nakangusong anito. Saglit siyang napasulyap sa labi nitong mapupula, pero agad niyang iniiwas at ibinalik ang kunot ng noo. "Ano namang paki mo?" "Sir, alam mo, mas magandang mamasyal sa labas kapag umaga. Tara sir, tara!" Hinila-hila pa siya nito na akala mo ay close sila. "Bitawan mo nga ako!" Piksi niya. Hindi nakinig ang babae. Inalalayan pa siya nito para makaupo sa kama bago nito inilapag sa harap niya ang umuusok pang pagkain. "Kumain po muna kayo saka tayo lalabas." Mariin siyang napapikit. Ang kulit-kulit. "Oo na, basta after this, lumayas ka na dito sa bahay ko. And you can please close the curtains, pakialamera." Akala niya ay psychiatrist ito pero bakit naging kasambahay na rin at tagaluto? Ngumuso ito kaya napatingin na naman siya sa labi nito. "Kaso, Sir Orion, ang dilim kaya dito sa kwarto mo. Ni ayaw mo yatang buksan kahit ang ilaw. Nakakakita ka pa ba niyan?" "I was trained to see in the dark. I am a soldier, which I guess you already know." Tumango si Grace at umupo sa harapan niya. "Yes po at masama ang tingin na tanong niya. Wala po. Kain na. Kain ng kain at lalabas tayo, sir." "Ayoko." Singhal ni Orion. "Hindi ka naman siguro bingi para hindi mo marinig ang sinasabi ko." Pero sa inis niya ay mabilis niyang kinuhang baril sa ilalim ng kanyang unan at itinutok sa dalaga. "Leave, or I'll not think twice pulling the trigger." Samantala ay dahan-dahang tumayo si Grace mula sa kama ng lalaki at umatras. Nang makabot sa pinto, ay mabilis siya lumabas at kumaripas ng takbo, tapos ay napasandal sa pader at sinapon dibdib ng malakas ang kabog. "He's ruthless," bulong niya sa sarili. "Mukhang may hirapan ako sa pasyente kong to ah." Pero hindi siya susuko. This is her job, and she swore to help her patients with her whole heart. At sa isa pang dahilan, naglinis siya sa ibaba. Halatang walang naglilinis, ni hindi rin yata nagagalaw ang mga gamit sa kusina, at siya pa yatang unang gumamit ng mga yon. Nakialam na siya kanina sa pagluluto ng agahan. Buti na lang at may grocery naman. "Ouch! Agoy! Ang sakit sa mata naman nun!" Reklamo ni Gaze nang buklatin niya ang cover ng akala niya ay mesa pero piano pala. "Ilan dekada na bang walang naglilinis dito?" "1 dekada na." "Ay, kabayo!" Gulat siya lumingon at nakitang palabas ng elevator si Orion. Kunot naman ang noon nito. "Sir, may kailangan kayo?" "Anong pake mo?" Sikmat ang binata na nanatili sa gitna ng sala. "Ba't hindi ka pa umalis?" "Nandito po ang trabaho ko," she said as a matter of factly. "Kaya po hindi ako aalis." "Then, stop doing that. Hindi ka katulong dito. Ilagay mo sarili mo sa tamang kalalagyan." Masungit na anito. Napangiti naman si Grace. May konsiderasyon pa rin naman pala ito. "Kapag wala po tayong session, wala po akong gagawin kaya maglilinis na lang po ako, sir." Umismid ang lalaki. "Walang session na magaganap kaya huwag ka nang umasa. Ako nang kakausap sa kapatid ko para mapalis ka. Babayaran kita ng buo kahit hindi mo nagawa ang trabaho mo. Leave that." Anito bago muling sumakay sa elevator. Huminga ng malalim si Grace bago bahagyang napangiti. Hindi alam ng binata na nakapag-session na nga sila. Yung mga maliliit na tanong niya simula at unti-unti ay nauunawaan na niya kung saan ito nanggagaling. Sa mga sumunod na araw ay lagi niyang kinakausap si Orion. Kahit na masungit ito at laging galit ay sumasagot pa rin naman. "Orion, kakain na!"
Hiyaw ni Grace mula sa kusina. Nasa labas naman ng lalaki at may titingnan daw. Orion! Busangot na mukha ng binatang sumalubong sa kanya nang papalabas na siya mula sa kusina, papunta sa likod bahay para sana sunduin ito. Ang ingay, Grace. Rinig ko naman. Yes, they're in first name basis now. Hindi niya alam kung saan nagsimula o kailan, pero nagising na lamang siya isang araw na ganoon na. Halos 3 buwan na rin siya nakatira sa mansyon ni Orion at may mga improvements naman na siya nakikita. Ang tagal mo kasi sa labas, ano bang tinitignan mo? Tanong niya lumapit at nagtungo sa likuran nito para itulak ang wheelchair ng lalaki. Kanina ka pa sa labas hindi ka ba naiinitan? Ito naman ang gusto mo, di ba? Ang lumabas-labas ako? Oo nga, Anya. Kaso naman natatagalan ka tapos minsan hindi ka mahagilap. Saan ka ba nagsusuot kapag lumalabas ka? Hindi ka ba nahihirapan? May therapist na rin ito para sa paglalakad. Isa yon sa malaking improvement ni Orion. Pumayag na itong magpagamot para makalakad. Minsan, hindi niya maiwan sa kwarto dahil binabangungot dahil sa nangyari dito. Pero hindi na yon kasing dalas tulad nung bago pa lang siya doon. Sardin lang sa likod. Tinitingnan ko kung pwedeng palagyan ng swimming pool. Nanlaki ang mga mata ni Grace. Bakit? Magsiswimming ka? Pwede naman tayong pumunta na lang sa... Para sa'yo. Malamig na putol nito sa sasabihin niya bago supladong nagsimulang kumain. Lihim siya napangiti pero hindi na kumibo at pinagsilbihan na lamang ito ng pagkain na hindi naman ito sinaway. Hindi tulad nung una na talagang papaluin pa ang kamay niya at magagalit. Kakausapin ko si Engineer Onyx Tuason para magpatulong. Anito. Ang Engineer Onyx Tuason na sinasabi nito ay ang kakambal nito. Ikaw ang bahala, pero kasi... Hindi naman siya sigurado na magtatagal siya sa bahay nito lalo na't malaki na nakikita niyang improvement sa binata na ikinatutuwa ng kanyang puso. Tuwang hindi niya mapangalanan kung saan nanggagaling. Sa unti-unti nitong paggaling o may iba pang dahilan. Hindi naman kasi ako titira dito habang buhay kaya hindi mo kailangang... Malalim ang tingin na iginawad sa kanya ng lalaki. I insist. Madali lang naman matapos yan para hindi ka na nagpaparinig lagi na ang init ang panahon. Gusto mo maglublob sa swimming pool at hindi na kaya ng tub sa banyo. Napayuko siya dahil sa hiya. Hindi naman kasi niya alam na naririnig pala nito ang mga kaartihan niya. Sorry na, namiss ko lang kasi mag-swimming. Alam mo kasi malapit kami sa dagat nakatira. Then, umuwi ka sa inyo. Hindi ka kasi umuwi. Sikmat nito. Hindi naman kita ikinukulong dito. Pinalalayas na nga kita. Napanguso na lamang siya dahil sa sumbat na lalaki. Paano ba siya aalis kung kailangan niya ng pera? Noong nakaraan ay nag-text ang kapatid ni Ben at humihingi ng pera para raw sa gamot ng kapatid nito. Wala siyang nagawa kundi ang magbigay at hatiin na munang ipapadala sa magulang. Ang hirap talagang kalaban ng konsensya. Trabaho ko kasi to. Sana maintindihan mo. Grace is like a puzzle to Orion. Gaano ba nito kakailanganin ng pera para ipagsiksikan ng sarili nito? Para alagaan at bantayan siya. Nagtataka tuloy siya kung bakit. He was tempted to do an investigation, but chose not to. Privacy nito yon. Onyx, kailan matatapos? Tanong niya sa kakambal. Napasimula na niya ang pagpapagawa ng swimming pool. Bakit naisipin mo namang magpagawa ng pool? Bakit ba nagtatanong ka pa? Inis sa singhal niya sa natatuwang kapatid. Mas lumakas ang tawa nito. May swimming pool sa mansyon. Pati ka na lang doon kung gusto mo pala mag-swimming para rin may kasama ka. Mukha ba akong walang kasama rito? Sabay silang napasulyap kay Grace na lumabas mula sa kusina. May bitbit ang dalaga na tray ng merienda para sa kanilang dalawa. Merienda muna kayo! Thanks, Doc. Nakangiting pasasalamat ni Onyx sa babae. Sinaman niya ito ng tingin kaya malisyoso siya nitong tinignan. Bakit? Nung una ay ayaw nitong tanggapin ang pinagagawa niya dahil hindi naman daw nito forte yon. Pagkatapos, bumisita lang ay agad na nagbago ang isip. Tapos mo na i-check, umalis ka na. Orion, ano ba? Grabe ka naman. Saway sa kanya ni Grace. Maaliwalas sa mukha nito nakatingin sa papatapos ng swimming pool. At mukhang nagkampihan pa ang dalawa. Oo nga naman, Orion. Grabe ka sa akin.
Ikaw na ang tinutulungan at binibisita. Nanunuksong nito. Mas sumama ang hilat siya ng mukha niya at nagpa siyang manipulahin ng wheelchair para makapasok sa loob. Naiinis siya sa mukha ng kapatid. Mabilis naman na lumapit sa likuran niya si Grace at itinulak siya. Bakit naman ganun ka sa kapatid mo, Orion? Kawawa naman si Engineer. Cute pa naman niya. Ay, mas lalo siya nainis sa pinagsasasabi nito, kaya tinampal niya ang kamay nitong nakahawak sa wheelchair. Bitaw, Ha? Nairita siya bigla sa dalaga, kaya ayaw niya itong magtulak sa kanya papasok sa loob. dyan ka na lang sa labas. Samahan mo yung gwapong engineer. At mas lalo lang nagdagdagan ng irita niya nang magikik ito at talagang iniwan siya sa nakabukas na elevator. Sige! Tuwang-tuwang pagpayag nito at mabilis na lumabas ulit. Grace! Naiirita niyang sigaw. Ano? Salubong ang kilay ng dalaga na lumingon kay Orion. Bumalik ka nga rito. Bakit ba? Hindi siya sumagot. Tuluyan siyang pumasok sa loob ng elevator at hinayaan itong humabol pero hindi umabot. Ang iritang mukha ni Orion ay napalitan ng ngisi nang matanaw pang irap nito sa papasaradong elevator. Mabilis din naman itong nakakiyat gamit ang hagdan. Bilis Pangaasar niya. Inambahan siya nito ng sasapakin. Ano ba kasi yun? Sabi mo bumalik ako kay engineer tapos tatawagin. Ano kailangan mo? Nagkibit-balikat si Orion. Wala naman talaga siyang ipapagawa sa dalaga, lalo na't may isa na rin silang kasambahay sa bahay na gagawa ng mga dating ginagawa ng dalaga. Para nakafocus na lang din ito sa kanya at hindi na parang all-around maid. Wala ba? Orion licked his lips and hesitated to ask. Wala ba tayong session ngayon? There, he asked it. Nahahalata naman niya sa dalaga na sa bawat simpleng tanong nito ay nakukuha na agad dito ang sagot. Nung una, akala niya'y ganun lang pero gumagaan na agad ang loob niya at parang nababawasan ng bigat na nararamdaman niya. Hindi na rin niya gaanong naalala ang nangyari. Kumalabog ang puso ni Orion nang masilayan ng malambot at magaang ngiti ni Grace. Kumusta ka naman? Laging kunatan noo mo lately. And that soft voice every time she'll ask about how is he. Ngumuso naman siya. He scratched his nape and avoided her eyes. Ayos lang Tanong-tanong ka. Mahinang tumawa ang dalaga. Sungit as ever. Nakakatulog ka naman na sa gabi ng mahimbing? Marahan siyang tumango. Nakanguso pa rin. Oo, pero naisip ko pa rin yung What? that night. That freaking painful nights. Hirap na hirap siyang maalala yon noon. Pero aminin man niya o hindi, simula nang dumating si Grace at binulabog ang tahimik at nakakagalit niyang buhay, ay medyo gumaan. Namamalayan na lamang niya na nakikipagkwentuhan ni siya rito kahit papano. Kung paano nila ako pahirapan. Kung paano Nakakaunawang tumango ang psychiatrist. Take it easy, Orion. Kung gusto mong umiyak, just like what I told you, pwedeng umiyak at magalit. Magwala if you want. Kung saan mo nilalabas ang galit mo, makakatulong yan para gumaan na kahit paano ang nararamdaman mo. Hindi niya magawang umiyak pero sa tuwing ganito na mabait ang dalaga at malambot ang boses nito, sa tuwing kinakausap siya, ay gumagaan ang kanyang nararamdaman. Grace, this woman, who really is she? I can't. Mahinang natawa si Grace, umiling-iling. Bakit? Porke lalaki bawal umiyak? O dahil sundalo ka? Kilalang matapang kaya hindi pwedeng maging mahina. Hindi siya umimik. Natumbo kasi nito ang salubin niya saka bakit ba siya iiyak kung nagpasya na siyang huwag nang magpatuloy sa buhay at sumunod na lamang sa agos. Pero dumating ang babaeng ito. Sa kabilang banda ay hindi na umimik si Orion kaya tumahimik na rin lang si Grace. Nangingiti siya habang pinapanood ang lalaki na mag-iwas ng tingin sa kanya. Kumusta naman ang pag-inom mo ng gamot? Nakakatulong naman ba? Sabihin mo kung may epekto o ano ha, para papalitan natin kung sakali. Labas na nga. Bakit narito ka sa kwarto ko? Nakasimangot at singhal nito. Nawiwili ka. Napanguso si Grace. Sinusupi lang ngiti. Di ba may session tayo? Ito ang nagtanong ng session tapos paalisin siya pagkatapos? Get out.
Hindi ka ba lalabas ulit para tignan ng project sa likod? Kuryosong tanong niya. Baka lang naman magmukmok na naman ito sa kwarto at hindi na naman kumain. Tara? Hindi siya nito pinansin, bagkus ay nagpilit ito lumipat sa kama na mag-isa. Nakakatuwa rin naman na medyo nakaka-recover na ito at medyo kaya ng tumayo, pero kailangan pa rin ng alalay. Ayoko, matutulog na ako. Grabe ka naman, natatawang Aniya. Matutulog itirig pang araw. Mariing napapikit si Orion at sinamaan siya ng tingin. Marunong ka pa sa akin, sa gusto kong matulog eh. Ayaw mo nun, ikaw mag-aasikaso kay Engineer Onyx mong gwapo. Malakas siyang napahalakhak. Naisip niyang mas tuksohin pa ang binata. Oh, okay. Palabas na siya na mahagip ng tingin niya ang masama nitong tingin, pero hindi na ito nagkomento at nagtalukbong na lang ng kumot. Nangingiti siyang lumabas mula sa kwarto ng lalaki at dumiretso sa sariling kwarto para i-check ang medical records nito, lalo na kung may papalitang mga gamot. She's busy and already hooked on her work when her phone rings. Hello, Crystal? Hey! Sagot ng kaibigan ni Grace na siyang tumawag. Kumusta? Hindi ka pa naman ba naibabaw ng buhay niyang pasyente mo? Natatawang biro nito. Mahina rin siyang natawa at itinabi muna ang mga documents. Hindi naman. Mabait na, hindi tulad nung una na gusto kong umiyak at magtago na lang dahil sa sobrang sungit at sama ng tumingin. Mabuti naman at may pagbabago, no? Ang galing mo talagang psychiatrist. Nabola ka na naman. Naiiling na tugon niya kay Crystal na isang nurse. Ba't pala napatawag ka? Grabe, kailangan ba may kailangan bago tumawag sa'yo? Hindi ba pwedeng nangangamusta lang? Napakagat sa labi si Grace. Nag-aalangan kung itatanong ba ang kalagayan ng kasintahan o huwag na. Grace, baka ikaw ang may gustong itanong. Ah, natauhan siya. Mahinang bumuntong hininga ang kaibigan niyang nurse sa kabilang linya. He's fine. Bantay sarado talagang pili ang pinapapasok. Grabing laki ng galit pa rin sa'yo ng pamilya niya kahit na hindi mo naman talaga kasalanan. Yan tuloy, napapakayod ka ng sobra-sobra. Natahimik ng tuluyan si Grace. Sa totoo lang, kung tutuusin ay hindi talaga yun kasalanan pero hindi pa rin ba siya nagigising? Hindi pa. Anito. Pero lagi nagpaparinig na galit yung ina. Parang aping-api yung anak niya yun naman talaga ang may tama na Crystal. Sige na, ibababa ko na at i-check ko si Orion. Wow, first name basis? Gwapo ba yan? Ay, mai-search nga. Baka yan ang sagot sa palpak mong love life, Grace. Biro pa nito kahit na seryosong usapan nila kanina. Gaga ka. Sige na, bye. Tumulala muna siya ng ilang minuto sa kisame bago nagpa siyang lumabas. Hindi kasama sa trabaho niya pero nakagawian na kasi niyang i-check si Orion at dalhan ng merienda o kung ano paman. Orion? Tawag niya pero wala ito sa kwarto nito. Hinanap niya hanggang sa terasa at sa entertainment room kahit na sobrang imposibleng magagawi roon ng lalaki. Hinanap na rin niya sa library at opisina nito sa bahay pero wala. Orion? Kandahulog na siya sa hagdan pababa habang isinisigaw ang pangalan nito. Nang makasalubong ang kasambahay, ay agad siya nagtanong. Nakita mo si Orion? Isinama po lumabas si Engineer Tuason. Napanganga si Grace. Kinabahan siya ngunit agad ding nilukob ng saya ang puso dahil napapayag na ito lumabas ng kapatid. Malaki na nga talagang improvement ito. Gabi na ito umuwi at inihatid ng kapatid. Did you had fun? Ngunit sa halip na sumagot ay malamig lamang siya nitong tinitigan bago talikuran. Hinabol niya ito. Orion, anong ginawa niyo sa labas? Ba't nagtatanong ka? Oo nga naman. Anong pakialam niya? Wala naman. Makikibalita lang sana. Tuloy-tuloy itong tumalikod sakay ng wheelchair at lumulan sa elevator. Hindi siya nakagalaw sa kinatatayuan dahil bigla na naman ito naging malamig. Well, ganoon naman talaga ito pero hindi yung ganoon na para siyang poste na hindi nito titignan man lang. Kinabukasan naman ay dumating ang kapatid nitong babae at bumibisita. Tuwan-tuwa ang babae na makita maayos na ulit ang kanyang kapatid. Kuya, how are you? I'm good. Anong ginagawa mo rito? Masungit na tanong ni Orion. Si Grace naman ay tahimik sa tabi at nakikinig lang. Binibisita ka. Balita ko, maayos ka na. I'm so happy for you, kuya.
Niyaka pa ni Suzanne ang kapatid, kaya kumunatan noon ng lalaki pero hindi naman ito itinutulak ang kapatid. Birthday ng anak ko sa Saturday, punta ka ha? Pumuntong hininga ang lalaki. I'll try, pero hindi ako makangako. Um, Nagkamot sa ulo si Suzanne bago dumapo sa kanyang tingin. Lumawak ang ngiti nito. Isama mo si Doc Grace, kuya, para may mag... Hindi ko kailangan na mag-aalaga sa akin, Suzanne. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo yan? Si Zane rolled her eyes. Yeah, basta pupunta ka ha. Isama mo si Doc Grace. Suzanne! Sigaw ni Orion pero hindi na ito pinansin ng bunsong kapatid. Nagpaalam ito para i-check daw ang pool kaya sinamahan niya. Suzanne, nag-alangan siya kung sasabihin ba o baka huwag na dahil baka sabihin nito na paimportante naman siyang tao. Nakakahiya naman kung sasama ako kay Orion papunta sa birthday ng anak mo. Nanlaki ang mga mata nito. Ikinakahiya mo si kuya? Bumagsak ang panga ni Grace na misinterpret nito. Naku, hindi. Ang akin hindi naman ako... Hindi niya na ituloy ang sasabihin. Bakit ba siya nag-a-assume na isasama siya roon para sa party hindi bilang isang doktor? Gaga. Sige, pipilitin ko si Orion na umattend. Sabay silang kumain pagsapit ng gabi. Muling bumalik sa dati si Orion, tahimik na naman ito. Hindi tulad nitong mga nakaraan na konting kibot niya at sisik mata nito at papansinin. Okay ka lang? Hindi niya napigilang itanong. Tinignan lamang siya nito at nagpatuloy sa pagkain kaya tumahimik na rin lang siya. Madaling basahin ang galaw nito, lalo na sa kanya na isang psychiatrist. Ganoon na rin na matagal-tagal na siyang nakakasamang binata na halos kabisado na niya. At ngayon na bigla itong nanahimik ay siguradong may iniisip ito. Hating gabi na magpasya siyang silipin ito dahil talagang hindi siya mapakali. At hindi pa man niya tuluyan nabubuksan ng pinto, ay dinig na niyang iyak at pagmamakaawa nito. Stop! It hurts! Tama na! He whimpered. Please! Mabilis siyang lumapit at inalis ang talukbong nito ng kumot. Orion, hey! Don't touch me! No! Patayin niyo na lang ako! Tigmak ng luha mukha nito. Naghalo na pati ang pawis. Nadudurog ang puso niya sa bawat iyak ni Orion, kaya mahigpit niya itong niyakap at pinaghalikan sa noo at sa buhok. Orion, hey, wake up! Mahina rin niyang tinapik ang pisngi nito para magising. Naiiyak na rin tuloy siya sa bawat daing nito na parang nararamdaman pa rin ang sakit at hapdi ng torture na pinagdaanan. Nandito lang ako, Orion. Patayin niyo na lang ako! Samantala, Orion was woken by soft kisses on his cheek and hair. Someone is hugging him. Humihikbi pa na iminulat niya ang mata at nakita si Grace na umiiyak din habang yakap-yakap siya na mahigpit. Grace. Orion, thanks God you're awake. Tila ba nakahinga ito ng maluwag. Marahan pa nitong pinahid ang luha sa kanyang mukha. May masakit ba sa'yo? Kumusta ang pakiramdam mo? Tulala si Orion. Hindi niya malaman ang isasagot sa bawat itong tanong. Sa matagal na panahon niyang pinagdadaanan ng trauma at sakit na iyon, ngayon lamang siya nagising na may yumayakap at umiiyak kasama niya. Parang nakikidalamhati ito para sa nangyari sa kanya. Grace kept his face and looked straight into his eyes. You okay? Masuyong tanong ng dalaga. Hindi niya malaman kung anong sumapi sa kanya at basta na lang niya itong kinabig at mahigpit na niyakap. Handa siyang pakawalan ito kung itutulak siya pero hindi nangyari. Okay ako. Ibinaon niya mukha sa dibdib nito at doon na mahinga. Ngayon lang nangyaring na matapos ang bangungot, ang gaan ng pakiramdam niya pagising. Okay na ako. Niyakap siya nito pabalik na ikinabuntong hininga niya. Matulog ka na ulit, nandito lang ako. That night, a special bond formed in between them. Tila ba may unawaan na wala naman. Parang may namamagitang hindi maintindihan. Grace, tapos na yung pool. Wanna try? Tanong niya kay Grace na nagbabasa ng libro tungkol sa psychiatry pagkalipas ng ilang araw. Kasalukuyan silang nasa sala at nagpapalipas ng oras dahil wala naman silang magawa. Ang nag-iisa nilang kasambahay ay nasa kwarto yata nito at nagsa-cellphone. Sinamangutan siya ng dalaga.
Ang init pa sa labas, Orion. Gusto mo bang masunog ang balat ko? Ninisian niya ito. Bakit? May masusunog pa ba? Ba't nang aasar ka ba? Agad itong tumayo at lumapit sa kanya sa sofa, saka siya inambaan ng suntok na sinasalo naman niya. Ano? Ano ha? But I was just asking. Natatawa na siya sa bawat pagkunat ng noon nito at talagang desididong suntukin siya. Stop! Masasaktan ka lang! Suminghap si Grace at talagang pati ilong ay nangunot na rin sa inis sa mga pinagsasasabi niya. Napakayabang mo talaga, Orion. Isa lang, dali. Isang sapak lang sa mukha, Orion. Bilis na. Malakas siyang napahalakha. Hindi pwede. Bang mabawasan na kapugian ko. Kiss na lang. Iba talaga. Bulalas ng dalaga pero natatawa na rin. Pasapak nga! Ngayon na lamang ulit siya tumawa, tumalakhak ng pagkasaya-saya. Sa bawat halakhakan nila at asaran ay may narealize si Orion. Nakakatakot man tanggapin, pero tila ba nagkaroon siya ng panibagong pag-asang lumaban sa buhay. Nahulog siya. Mahal na niya ang dalagang doktor, pero mas pipiliin niyang itago yon. Mamahalin niya ito ng patago dahil hindi sila bagay. Mas may maliwanag pang buhay ang nag-aabang dito, samantalang ang buhay niya ay patapon na. Oh, natahimik ka dyan. Orion blinked twice. Oo nga pala. Nasa harap niya ang dalaga at nag-aasaran sila. Wala. May naisip lang. Anito na mukhang nakumbinsi sa alibay niya. Kung sakali man ay ayaw niyang itali ang dalaga sa buhay na ito lamang, ang malayang nakakagalaw, at siya'y nakatali sa wheelchair. Frustrated na nga siya dahil kahit anong therapy, ay parang ayaw na sumunod ng mga paa niya. But then, he was not ready when Grace told him something. Ano sinabi mo? Nakayuko ang dalaga. Inililihis ang tingin para hindi niya makita na mumula nitong mukha. Chris. I love you, Orion. Madamdaming wika ng dalaga. I don't know kung kailan nagsimula or what, but I've fallen. Gustong umiyak ni Orion sa tuwa. Kabigin ng dalaga at mariing hagkan. Yakapin at sabihin, oo, mahal niya rin ito. Pero natuod na siya sa wheelchair. Orion. Kahit natuwan-tuwa ay pinilit ni Orion na dismayadong umiling. Parang pinukpok ang kanyang dibdib nang lumungkot ang ekspresyon ng dalaga at unti-unting mamasa mga mata dahil sa luha. I'm sorry, Grace. Pero, gustuhin man niyang sumagot at sabihing mahal din niya ito, ay hindi niya na lamang gagawin. Isa pa ay may pananagutan pa kasi ito sa dating nobyo na nakaratay sa ospital. Parang wala lang siyang pakialam pero lingid sa kaalaman ng dalaga, ay pinaiimbestigahan niya ito. Orion, please. Umiling siya. hindi tayo bagay, Grace. Tignan mo naman ang kalagayan ko. Mahirapan ka lang sa akin. No. Anito na may kasamang hikbi dahil sa luha. Hindi ka magiging pahirap. Kaya ko. I can take care of you. Mukhang kailangan pa niyang ipaalala sa dalaga na may kasintahan itong nakaratay. You're committed, Grace. Sa kabilang banda ay nanlaki yung mga mata ni Grace sa narinig na sinabi ni Orion. Paano nga? Ayusin mo muna na iwan mo bago ka pumasok sa panibagong hamon. Pero sinasabi ko sa'yo ng tapat na, wag na lang ako. Muli ay unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Orion, listen. Please listen to me. Wala na yon. Tapos na yon. I'm not committed to anyone anymore. Hindi mo naman kailangang magpaliwanag. Parang dinudurog ang puso ni Grace sa takbo ng kanilang pag-uusap. Pinabayaran ko ang hospital bills niya, out of guilt at dahil na rin sa panggigipit ng pamilya niya pero wala na kami nun, Orion. Bago siya na-aksidente at nakoma, nakipaghiwalay ako sa kanya dahil nahuli ko siya nagloko. Hindi ko alam kung bakit sa akin isinisisi na magulang niya nangyari gayong siya naman ang malit may kasalanan. Marahang tumango si Orion. It's okay. Settle your issue with them and live a life away from me, Grace. Ha? Orion naman. Umiling ang binata. Hindi ako bagay sa'yo, Grace. Humanap ka nung masasabayan ka sa lahat at hindi ako yon. I'm sorry. Nasaktan si Grace pero hindi niya maiwan ng lalaki dahil kahit balibalik ta rin man ay pasyente pa rin niya ito. Nakalimutan niyang ibukod ang personal na buhay at trabaho kaya ngayon ay nasasaktan siya.
Makalipas ang ilang araw, aalis na ako, Doc. Ikaw nang bahala sa kanya. Paalam niya sa bagong psychiatrist na nakuha ni Suzanne para sa kapatid. Kaiba sa setup niya. Dadalaw lamang ang bagong doktor, hindi titira doon dahil pumayag ang binata na magkaroon na ng dagdag na kasambahay sa bahay. Grace left the house with a heavy heart. Iniwan niya ang lalaki. Iniwan ang buhay na meron ito. At iniwan din niya ang kanyang puso para sa sundalong minahal at patuloy na minamahal. A week after she came back to work at the hospital, nakatanggap agad siya ng offer na magtrabaho sa ibang bansa na agad naman niyang tinanggap. Mabilis sa lumipas sa mga buwan at taon at ngayon nga ay halos 2 taon na siya doon. Doc Grace, party raw mamaya, sama ka? Tanong ng baklang nurse na si Royo na isinungaw ang ulo sa pinto ng office niya. Filipino nurse ito at naging kaibigan na rin niya. Tara, baka maraming pogi doon. Natatawang umiling si Grace. Wala nang mas gagwapo pa kaysa sa sundalo niya. Busy ako, kayo na lang. Sus! Anito. Ang sabihin mo, may hinihintay ka lang kaya reserve na reserve ka. She's unconsciously waiting for him. Hoy, hindi imbento ka. Sumama ka na nga kasi, Doc. Hindi na healthy ang buhay mo. Wala nang alak dyan sa katawang lupa mo. Oo na nga, sasama na. Happy? Tumili ang baklang kaibigan bago nag-flying kiss at isinara ulit ang pinto ng kanyang opisina. This is her life now. Inayos din niyang issue sa pamilya ng dating kasintahan bago tuluyang umalis ng bansa. Kinagabihan nga ay halos kalad ka rin siya ni Royo papasok sa loob ng sikat na bar. Bilis! Mauubusan ka ng alak! Tatawa-tawa siya habang hinihila nito papasok. Kaaga ka. Paano mauubusan? Juice lang ako, ayoko ng alak. Busangot ito nang madatnan niya kanina sa parking, sinusundo siya. Pero agad namang umaliwala sa mukha nang mamataan na siyang nagpapark. Hindi pwede, Doc. At bakit? Nakarating na sila sa couch na nakareserve. Naraw ng ilang kasamahan nila at mga kaibigan ni Royo na mga foreigner. Guys, this is Doc Grace, my workaholic friend. Maingay at magulo ng iba dahil mga lasing na. Samantalang nanatili naman nakaupo lang si Grace at nagmamasid. Paminsan-minsan nakikipagtawanan kapag may kumakausap sa kanya. Nang maubos ng cocktail na iniinom, ay nagtungo siya sa bar counter at umorder. Umupo muna siya sa high stool dahil naingayan na sa mga kasama. Hi. Nilingon niya ang lalaking umupo sa kanyang tabi. Hi. Gwapo ito. Misteryosong tignan. At may naalala siya sa bawat itong tingin. Mind if I join you, miss? Nakangisi nitong tanong. Ang angas ng dating lalo na sa buzzcut nitong gupet. Ayos lang din naman kung hindi. I mean, it's okay if... Okay lang, walang problema yan. He's there to socialize, so why not try this hot guy? Oh, umalakhak ito. Filipina? Mahina siya tumawa. Yeah, you? Pinoy rin. Tawa rin ito. Binasa ng dila mga labi bago saglit na may sinulyapan sa hindi kalayuan. So? Nayaya lang ng kaibigan. I'm not into parties but, yeah. Hibit balikat na Anya. Wala ring nagawa. By the way, I am Grace Velasco, a psychiatrist. You? Data scientist. Shen. Oh, data scientist. That's Tuazon. Nanlaki ang mga mata ni Grace apelyidong sinabi ng lalaking kaharap. Tuazon? Malaki ang ngiti sa labi ng lalaki na tumango. Oo. Bakit? May kilala ka bang ibang Tuazon? Sigurado naman ay kaapelyido lang. Meron naman but I don't think na, sa laki ng mundo, hindi ko masasabi kung related kayo. Muli itong may sinulyapan sa hindi kalayuan bago malakas na humalakhak saka tumayo na. I need to go, Miss Velasco. Baka hindi na ako makalabas dito kung kakausapin pa kita ng matagal. Nangunot ang kanyang noo. Ha? Wala. Iling nito bago nagpaalam. Nice to meet you, Doc. Huling anito bago natatawa pa nagmamadaling umalis. Nagtataka naman niya itong sinundan ng tingin. All throughout the party, wala nang lumapit na lalaki sa kanya. May lalapit man pero hindi nagtatagal at ni hindi man lang siya kinakausap.
Para bang may invisible na pader na nakapalibot sa kanya. At sa kakaisip ng ganoon, ay hindi niya namamalayan na napaparami na palang inom niya. Kung hindi pa siya nilapitan ni Royu at sinaway. Bakla ka, Dok! Tipsy na tili nito. Bakit ka lumaklak ng bongga? Diyos ko naman. Hindi kita kaya rin iuwi. Nawala na mga companionship natin. Stress ang beauty ko sa'yo. Mahinang tumawa si Grace. Ano? Hindi naman ako lasing. I can walk naman at kaya kong umuwi mag-isa. Sa kabilang banda ay naiiling na pinanonood ni Orion si Grace na halos mag-ekis ng mga paa dahil sa kalasingan. He was watching her since earlier. Kuya, bakit hindi mo palapitan? Tanong ng kanyang kapatid na si Shen. Para ka nakatanghod ng aso eh. Kanina, kahit ako hindi mo pinalampasan, masama mong tingin. Malay ko ba nang siya pala yung baba... Shut up! Singhal niya rito. Imposibleng hindi nito alam, hindi nito kilala si Grace. Tumawa naman ang kanyang kapatid. Sus, ako na lalapit ulit dyan. Hindi naman ako Aray! Aray naman kuya, ba't ka nanununtok? Ang sakit kaya? Lalo niya itong sinama ng tingin at muling inambahan ng kamao. Alis nga! Uy, pasalamat ka nga sa akin na tinulungan kitang hanapin si Grace. Sus, mga ka sa connections ko rito kuya. Orion Jessica. Who told you na mas malakas ang connection mo kaysa sa akin? Iiling-iling na lamang na tumawa bago tumayo si Shen at iniwan siya sa sulok ng bar. Siya naman ay muling ibinalik ang tingin kay Grace na inaakay na ng kaibigan nitong binabae palabas. Dahan-dahan siyang tumayo at sumunod. He was tempted to snatch Grace and take care of her by himself, but it was not his plan. Baka lang hindi niya mapigilan ang sarili. Bakit ka kasi lumaklak, bakla ka? Ingit ng kaibigan ni Grace habang hirap na lumalabas. Dahan-dahan pa rin siyang sumusunod sa mga ito hanggang sa parking lot. Beko, it hurts! Hiyaw ng dalaga. Ouch! Masyakit naman, Royo! Inuntog mo ako sadya! Mahina siyang natawa. Ang hirap mo palang alagaan kapag lasing. Aray! Hindi na napigilan ni Orion ang sarili na magpumilit na bumaba sa sasakyan si Grace at dahil lasing at ang kaibigan ay nakainom na rin, ay nahulog ang dalawa sa semento sa parking. Ouch! Girl naman! Ungol ng binabae. Hinagilap niya ang braso ni Grace at inalalayang makatayo. Oh, handsome man! Anito. Pinigilan niyang mapangiti. Stan Grace, ihatid na kita. Magagalit ang... Hindi nito maituloy-tuloy ang sasabihin kaya sumingit na ang kaibigan nito. Diyos ko sir, no need, I can manage. Halakhak nito. By the way, I'm Royu. Tinanguan lamang niya ito bago muling bumaling sa dalaga na kumapit na sa braso niya. Ay, suplado? Hagik-hik nito. Teka Grace! Pilit itong inaalis sa mga braso ng dalaga na nakakapit sa braso niya. Girl, huy, mahiya ka naman. Nakakalamang ka na sa akin, oh. Huwag namang ipakitang uhaw, ha? No! Sigaw ni Grace at ibinaksi ang kamay ni Royu. Hindi ako uhaw. Mas gwapo naman dito yung boyfriend ko, no? Boyfriend? May kasintahan na ito? Hindi niya alam yon. Parang may sumisipa sa kanyang dibdib. Mabuti na yon. Mas makabubuti sa dalaga yon. Mahinang itinulak ni Royo ang noo ni Grace. Wala kang boyfriend. Nananaginip ka na yata dahil sa kalasingan. Humagikhik ang dalaga. Nakayakap na ngayon sa kanyang bewang. I have a boyfriend. Iniwan ko. Puso ko sa kanya eh. Orion was confused but he didn't ask. Tahimik niya muling inalalayan papasok na sasakyan ng dalaga habang naghahalakhakan na magkaibigan. Ako nang bahala sa kanya, sir. Lasing lang kaya ganyan. Paliwanag ni Royu. Thank you sa tulong. Tumango naman siya. Jess, don't tell this to her. Naguguluhan man ay tumango ito. Muli ito nagpasalamat bago siya tuluyang umalis. Grace's head is aching so much when she wakes up the next day. Ano, Gaga, bakit ang laklak ka? Nilingon niya ang pinto at nakitang kapapasok lamang ng kaibigang si Royu. Ano nangyari? Kumalukip ito at naglakad papalapit sa kama bago umupo sa tabi niya. May problema ka? Ha?
Bakit mo naman naitanong? Naglasing ka kasi. Hibit balikat na tugon nito. Hindi ka naman talaga umiinom, di ba? Tapos bigla na makita kita, bangenge ka na. Hinilot niya ang sentido habang mariing nakapikit. Kaya pala sobrang kumikirot ang ulo ko. Umupo si Royu sa tabi niya sa kama. Ano nga, bakit uminom ka? Umiling naman si Grace. Hindi ko alam. Nasa apartment siya ng kaibigan. Mabuti na lang pala't wala silang trabaho ngayong araw. Hindi naman kasi talaga ito nagyayaya kung alam na may pasok kinabukasan. Inirapan siya ni Royu. Gaga. Ah, oo nga pala. May tumulong sa atin sa parking na gwapong Japapi. Nanlaki ang mga mata nito ng tila may maalala. Bakit? Ah, ha? Wala. Mabilis itong tumayo mula sa kama at naglakad palabas, halatang umiiwas. Sumunod ka na tanghalian na girl, baka hanggang bukas ay bangenge ka pa rin. Inayos niya ang sarili pati ang kama bago sumunod sa kaibigan palabas. Nasa hapag na ito. Hindi niya nakakalimutan ang pag-exit nito kanina, kaya naman iyon agad ang inusisa niya. Ano yung kanina? Alin? Patay mali siyang anito. May itinatago ka. Nadulas ka na nga kanina pagtatakpan pa. Ano nga yun? Mabilis itong sumubo ng kanin at ulam para hindi makapagsalita. Umiling lamang si Royu. Royu! Wala nga ang kulit! Grace shook her head and smirked. Alam niyang kahinaan ito. Hindi kita ilalakad kay Doc. May crush kasi itong doktor, psychiatrist din. Okay lang. Pakikipit balikat nito. I can handle myself. Talaga? Natatawa na tanong niya rito dahil halatang nagpipigil lang naman. Itinanong pa naman yung SOCMED accounts mo. Nalaki ang mga mata nitong kumikinang pa. Ibinigay mo? Umiling siya na ikinadismaya nito. Bakit? Di ba nga, straight yun? Sus, bakit itinanong ang accounts ko? Dismayado na ito. Kakainis naman. Napakadaya talaga. Samantalang ikaw kagabi, 2 fafa nakausap at nakadaupang palad pa. Take note, tumatawa-tawa pa ah. Tapos ako, bokeh ang love life. Napaka-OA. Hirap niya. Pero anong 2 fafa? Wala akong matandaan. Isa lang naman kasi ang natatandaan niyang kausap niya sa counter, yung data scientist. Tapos wala na at parang may takot na lumapit sa kanya. Wala naman siya nakakahawang sakit. Lasing kasi. Nagsimula ng kumain si Grace habang pilit na hinahalukay sa utak ang isa pang lalaki na sinasabi ni Royu. Pero wala talaga siyang maalala. Hanggang sa matapos silang kumain ay wala talaga. Uwi na ako, Royu. Paalam niya sa kaibigan nung hapon. Hindi naman ganong kalayong tirahan niya sa apartment ng kaibigan. Pero baka gabihin din kasi siya sa daan. Kumuway lang si Royu sa kanya. O sige na, ingat ka. Bangingay ka pala talaga kapag lasing ha, ang hirap mong kainuman. Tinawanan lang niya ito bago tumalikod at nag-abang ng sasakyan pa uwi. Nagpatuloy ang bawat araw ni Grace na para lang siyang sumusunod sa agos ng buhay. Paminsan-minsang sumasagi sa isip ang pag-uwi sa Pilipinas para balikan ng mga taong naroon. Pero kinastigo niya ang sarili na wala naman na siyang babalikan. Itinaboy nga siya, kahit na iniwan niya pa rin ang puso para sa lalaki. Sa mga sumunod na araw ay muling nagtagpo ang landas nila Shen sa isang coffee shop. Hi Doc Grace! Bati nito nang magkasabay sila sa pag-order. Kumusta? Hi! Hindi naman sila close at nagkakilala lang sa bar. Pero hindi naman siya suplada kaya binati na rin niya pabalik. Ayos naman, ikaw ba? Medyo stress pero kinakaya. Tsaka mas stress ako these last few days dahil may dumating. Saan nito na natatawa? Grabe sakit sa ulo kasi noon. Tumango naman siya. Ganun ba? Tumawa lalo si Shen. Hindi ka ba curious kung sinong sinasabi ko? Nangunot ang noo ni Grace. Bakit siya mako-curious kung hindi naman nila kilalang isa't isa at hindi sila close? Sino ba? Pero nagtanong pa rin siya para hindi naman awkward dito. Mas lumakas ang halakhak nito. Nakakahiya na nga sa ibang mga customers ng coffee shop. Kaya nang matanggap ang order, ay dahan-dahan siya naglakad palabas at nakasunod naman ito. Yung tigre kong kapatid. Oh?
Oo, grabe kong magselos dun sa mga lalaking dumidikit at kumakausap sa babaeng gusto niya eh. Wala naman kaya silang label. Napatanga si Grace. May ganon pala talagang lalaki? Sabi ko nga, bakit hindi pormahan? Hindi yung para siyang stalker na sunod lang ng sunod. Eh sabi ba naman, baka raw galit sa kanya dahil itinaboy niya kaya yon. Natigilan siya sa mga katagang naririnig kay Shen. It was kind of familiar but then she's not gonna assume things. Bakit nga ba? Ewan ko ba doon? Hindi siya makalis-alis dahil ang dami pa nitong dada. Nakakahiya naman kung basa na lang niyang tatalikuran. Kaya nakahinga siya ng maluwag at mabilis na sumakay sa driver's seat ng kanyang kotse nang magring ang phone nito at magpaalam na sasagutin saglit ang tawag. Samantala ay kunat-kunatan noon ni Orion habang idinadayal ang numero ng kapatid si Shen. Hello kuya. May bakas pa ng ngiti ang boss nito nang sagutin ang tawag niya. Gigil na gigil siya at halos masira ng phone sa higpit ng kapit niya roon. Inaasar mo ba talaga ako, Shen? Tumawa pa ito na lalong ikinainit ng ulo niya. Tanaw niya ito sa hindi kalayuan. Ano ba kuya? Possessive mo. Hindi naman kayo, saka parang nakalimutan ka na nga eh. Shen, tinutulungan lang naman kita. Protesta nito. Para na rin walang ibang lalaking lumapit kapag nakita magkasama kami no. Strategy kuya. Sa sobrang irita sa kapatid, ay pinatayan niya na ito ng tawag at nagmaneho na para sundan si Grace at ihatid ito pauwi sa kondo nito nang hindi nito nalalaman. Sobrang sama ng loob niya nang malaman na na-offeran ito agad-agad ng trabaho sa ibang bansa at ang lokong si Suzanne pa mismong katulong ng asawa nito ang may kagagawan. And then, this freaking Shen is constantly sending him pictures of Grace. Talagang pinagkakatuwaan siya ng mga kapatid. May balita pa yung kasama na marami raw ang naliligaw kay Grace, kaya naman nagpasya siyang ayusin ang sarili. Mahal naman talaga niya ito. Kaya lang ay pinangunahan siya ng takot na baka hindi ito maging masaya sa piling niya. Talaga, kuya? Ang tuwang-tuwang sabi ni Suzanne nang sabihin niya na gusto niyang magpursigeng gumaling. Yes. Hindi niya lang sinabi ang dahilan pero sa kakaiba nitong ngiti sa araw-araw na naghihirap siya para muling makalakad, ay alam na nito ang dahilan. Gusto ko maging normal ulit ang buhay ko at makabalik sa trabaho. Kahit na mukhang imposible na. Baka naman para kay Doc Grace? Konsumisyon niya ito sa araw-araw na ginawa ng Diyos na nagpapagamot siya dahil laging bukang bibig si Grace. Hindi, para nga sa sarili ko, Suzanne. Humagikhik ang kapatid. Oo na lang kuya. At nang lumipas nga mahigit isang taon, unti-unti siya nakabawi at nakalakad. Pero ang trauma at paminsan-minsang bangungot ay hindi pa rin nawawala. Matapos ang pagpapagamot ay agad siyang lumipad upang sundan si Grace sa ibang bansa. Ang tanging balak niya ay siguraduhing ayos ito habang pinapanood sa malayo. Pero mukhang hindi na niya kakayanin ng selos sa bawat kalalakihan na nakakasama nito at nakakausap. Dagdagan pa ni Shen. Grace, Agaw niya sa atensyon ng dalaga isang araw na hindi na talaga niya kayang tumingin na lang. Kasalukuyan silang nasa grocery store at marami ang lumalapit dito para tulungan kuno. Kitang-kitang gulat sa mukha nito. Tinignan pa siya mula ulo hanggang paa. O, Orion? Alanganin niya itong initian. Iniiwas ang tingin at kunwari ay nagtingin ng mga nakasashay na kung ano sa gilid. Orion? Anong ginagawa mo rito? At nakakalakad ka na pala. Huminga siya ng malalim para harapin ang dalaga. Oo. Nataranta si Orion nang tumalikod ng babae at ipagpapatuloy na yata ang pamimili. Mabilis siyang umisip na mapag-uusapan. Grace, Hmm? you need help? What the fudge? Sigurado pa siya sa sigurado na pagtatawanan siya ng mga kasamahan niyang sundalo noon kung malaman ng mga ito kung gaano siya natutorpe ngayon. Isa siya sa mga kinatatakutan sa trabaho dahil istrikto at talagang delikado. Pero ngayon, parang gusto niyang lumubog sa kahihiyan kung may makaalam. Mahinang natawa si Grace. Kaya ko naman, Orion. Konti lang naman tong binibili ko dahil hindi rin naman nauubos. Thank you for asking, by the way. Can you, can you help me? Mamimili din ako ng groceries ko.
Mariin siyang napapikit ng marinig ang tawa nito. You're stuttering. Hindi ka naman ganyan dati ah. You're so strict at suplado, masungit din. Yung parang manununtok na lang bigla. Muli naman itong tumawa. Sorry, nakakapanibago ka kasi. Pinapawisan na nga rin siya kahit anong lamig naman ng aircon. This is because of you. Huh? You're making me nervous. There, he said it. Bahala na. Natigilan ito at nangunot ang noo. Anong ibig mong sabihin? Umiling siya. Natatawa sa mga pinagagagawa niya. Nothing. I just missed you so damn much, Grace. So much. Orion. Lumamlam ang mga mata niya sa kalituhang nababasa sa mga mata ng dalaga. I miss you. At parang sinakal ang puso niya nang umiling si Grace at talikuran siya. Iniwan siya doon na tulala at parang nag-ugat na ang mga paa sa semento. Ni hindi niya alam paano siya nakauwi sa bahay ni Shen. Tulala talaga siya at iniinda ang kirot ng puso. Kuya, Tawag ni Shen sa kanya na makita siyang tulala sa pool area. you good? Gabi na, malamig na dyan. Pero hindi niya ito pinansin. Tulala siya habang humihit-hit ang sigarilyo. Kuya, leave me alone, Shen. Malamig na singhal niya rito. Wala siya sa mood para sa mga kalokohan nito. Ano ba kasing iniisip mo? Baka makatulong ako. Sinamaan niya ito ng tingin nang maupo sa tabi niya. Wala. Si Grace ba? Nabasted ka? Tumango siya at halos bigwasan si Shen ng malakas, itong humalakhak na parang tuwang-tuwa. Totoo? Oh, tapos, susuko ka na lang. Dude, hindi ganyan ang mga tuwason. Malalakas tayo at hindi basta nasuko lang. Kaya pala iniwan ka, tumunganga ka lang. Asig niya rito. Doon nagbagong hilat siya ng mukha ni Shen, kaya lalo pa niya itong tinaasan ng kilay. Makabawi man lang sa kalokohan nito. Ano? Hindi ko naman talaga minahal yon, kaya bakit ko habulin? Siya kaya nagloko tapos binaligtad pa ako. Gwapo tayo para magabol. Orion scoffed. Your words are contradicting, dude. Nagkibit-balikat lamang ito bago parang baliw ng umiti. May bago akong gusto, kuya. Inismira ni Orion ang kapatid. Lagi naman. Mabilis itong tumayo. Ay, bahala ka dyan. Hindi kita tutulungan. May number pa naman ako ni Doc Grace, saka alam ko yung schedule sa trabaho niya sa ospital, bukod pa yun sa private clinic. Mabilis itong naglakad paalis pero humabol siya. Shen, ano? Akin na yung number. Humahalakak itong tumakbo papasok sa loob ng bahay. Wala, sige lang, tunganga ka lang dyan, kuya. Shen! Pero talagang hindi ibinigay ng magaling niyang kapatid ang number at schedule si Grace. Siya na lang ang kikilos para sa sarili niya. Kinabukasan ay maaga siya sa parking lot ng kondo ni Grace para sunduin ito. Sa kabilang banda, ay kunot ang noon ni Grace nang matanaw si Orion sa parking lot. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya agad dito nang makalapit. Matamis siya nitong initian. Sinusundo ka. Ha? Bakit? Naguguluhan talaga siya. May sarili naman akong sasakyan, Orion. You don't have to do this. Saka, bumuntong hininga ang lalaki. Grace, magaling na ako. Kaya ko na, so please, pagbigyan mo na ako. Na? Naguguluhan siya sa mga pinagsasasabi ng binata. May kinuha itong isang puting rosa sa passenger seat at ibinigay sa kanya. Na, patunayan ng sarili ko. Humabog ang puso ni Grace. Halos kapusin siya ng hininga dahil sa mga biglaang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Ano ba to? Oo, at iniwan nga niya ang puso niya sa binata nung umalis siya dahil sa sobrang pagmamahal. Pero kasi, unti-unti na niyang binabawi dahil nakakalimot na siya. Tanggap na niya pero biglang sumulpot si Orion at ginulo na naman ang tahimik niyang puso. Orion, I don't know. Naguguluhan talaga siya. Bakit? I mean, I'm sorry. Itinaboy kita nun. I was blinded by my illness. By the life I had become. Natatakot ako na maging pabigat lang sa'yo, kaya ako nagawa yun. Naisip ko pa nga na mabuti na yung sumaya ka sa iba kesa sa akin na pabigat. Nang umamin ako sa'yo, hindi ko inisip dumaan lang sa isip ko yung mga sinasabi mo sa akin ngayon, Orion. Pinangunahan mo ko.
May hinanakit sa tinig niya na sabihin yon. Tanggap naman kita, kahit ano ka pa. At tutulungan kita muling makabangon. But you, hindi na niya naituloy yung sasabihin dahil sa bikig sa kanyang lalamunan at anumang oras ay tutulo na ang luha niya. Kaya, hindi mo ako masisisi kung may hinanakit sa puso ko, Orion. Nakakaunawa naman tumango ang binata. I understand. Pero sana, hayaan mo akong patunayan ng sarili ko, Grace. Babawi ako. Wala nang iba pang nasabi si Grace. Naumid na ang kanyang dila. She was speechless. Inihatid pa rin siya nito kahit na hindi niya kinakausap. Tahimik din naman ang lalaki. Dala ang bulaklak na pumasok siya sa opisina. Ang nanlalaking mga mata ni Royu ang sumalubong sa kanya. Oh, may pabulaklak si Mayora kahit na hindi pa naman Valentine's o araw ng mga tepok. Where nang galing yan? Binili ko para sa sarili ko. Ay, totoo, pero may nasagap kasi akong balita eh. Chismosong anito. May naghatid daw sa nagbigay ng bulaklak. Sino kaya yon? Royo, magtrabaho ka na. Kung ano-ano lang yung mga chinichismis mo. Talagang malakas ang sagap nito. Hindi siya nito tinigilan sa katatanong pero tikom ang kanyang bibig. Wala siyang balak sabihin dito pero talaga nga naman yatang maswerte ang baklang kaibigan nang makita silang dalawa ni Orion sa parking. Sinusundo na naman siya ng lalaki at ihahatid pa uwi. Dok, Fafa naman pala. Saka nose ko yan. Bulong nito. Paano mo naman nakilala yan? Curious tanong niya sa kaibigan. Marahang tumango-tango si Royu. Di ba yung sinabi ko sa yung nabangingay ka sa kalasingan? Oh, siya yung tumulong sa atin. Nanlalaki yung mga matang binalingan niya ang kaibigan. Ano? Ngumiwi naman ito. Ang OA ng boses ha. Pero oo nga siya yun. Sabi pa nga, huwag daw sabihin sa'yo. Trinay ko naman kaso talagang nadulas eh. Nang mapansin nito na nag-iiba ng itsura niya, ay mabilis itong nagpaalam at naglakad paalis. Sakto naman na may huminto sa tapat itong isang sasakyan, kaya mabilis din itong sumakay. Nasulyapan pa niya ang lalaking driver. Hey, agaw atensyon ni Orion na nilapitan na siya. Hey, anong ginagawa mo rito? Susunduin ka at iatid pa uwi. Anito. Hindi na lamang siya nakipag-argumento dahil hahaba lamang ang usapan. Nasa biyahe na sila nang muli itong magsalita. Kain muna tayo ng late dinner, okay lang ba? Hindi ka pa kumakain ng hapunan? Umiling ito. Hindi pa. I'm hoping na makasabay ka kasing kumain kaya. Ibig sabihin, kanina ka pa sa parking lot? Oo. At hindi ka man lang kumain? Hinihintay kasi kita. Ay, my gosh, Orion. 10:00 na. Naiiritang singhal niya rito. Dapat man lang kumain ka kahit snack, no? Sorry. Idaan mo dyan sa resto. Nakakaloka ka. Gugutumin mo ang sarili mo eh. Sermon niya sa lalaki, pero ito ay nakangiti lang. Paano pala kung hating gabi ng out ko? E di namuti ang mata mo sa parking. Patuloy na litanya niya habang papasok sa loob ng resto. Ito na ang hinayaan niyang umorder dahil nakakain na siya kanina. Hindi na lang niya iyon binanggit dito. Kumusta maghapon mo? Tanong ni Orion sa kanya habang kumakain sila. Ayos naman. Wala naman akong ganong ginawa dahil madalang ang pasyente ko ngayon. Yung mga dati na saka nakaschedule para sa araw na to. Patanong-tanong lang ito na mga nangyari sa kanya sa maghapon. Nangungumusta hanggang sa makauwi sa kondo. Akyat ka muna? Napansin kasi niya na bahagya nitong hinahaplos ang binti kapag tumitigil sa mga intersection kanina. Okay lang ba? Nag-aalalang tanong nito. Tumango naman siya. Baka kung anong mangyari dito kung hahayaan niyang magmaneho kahit na napansin niyang may dinaramdam ito. Oo, ipahinga mo muna yung mga binti mo, sumasakit yata. Medyo. Sagot nito na nagkakamot na ng batok. Isinama niya ito sa kondo niya. Ang masama pa, sumasakitan ng husto ang binti nito kaya hindi na ito nakauwi. Ani Orion ay parang namanhid at hindi na naman ito maiapa kaya alalang-alala si Grace. Yan kasi. Sorry na, gusto ko kasi makita ka kaya. Diyos ko, Orion. Problemadong ani niya. Napakawalang kwenta namang dahilan. Hindi walang kwenta yon, Grace. Nasasaktang sagot nito pero hindi na niya pinansin pa. Abala na siya sa pagdadayal ng numero ng kapatid nitong si Shen. Grace, mamaya na Orion,
Tumigil ka dyan at lapatan mo ng hot compress ang binti mo. Baka sakaling mawalang pamimitig niyan. Natataranta na siya. Nakahinga ng maluwag ng sagutin na ang tawag. Hello, Shen? Yes, asawa niya to? Mariing na papikit si Grace nang makilala ang boses. Peste Karoyo, this is emergency. Nasaan ba si Shen? Hindi na muna niya uusisain kung bakit narito ang telepono ng kapatid ni Orion. Ilang sandali pa ay boses na ni Shen ang narinig niya. Yes, Doc. Napatawag ka. Nilingon niya si Orion na nakaupo sa sofa at nang maramdamang nakatingin siya ay ngumiti ito. Pero sinama niya ng tingin bago sinagot ang tanong ng kausap. Narito sa kondong kapatid mo. Oh, Halakhak nito. Narinig pa niya ang tili ni Royu sa background. that's good to hear, Doc. Oo, good to hear. Inis na Anya. Yan, at hindi na naman makalakad, Shen. Mabilis sa sinabi nitong pupunta kaya hinihintay na lamang ni Grace habang pabalik-balik sa sala para i-check si Orion na napapangiwi na. Okay ka lang? Kahit na parang nasasaktan ay nagawa nitong ngumiti at tumango. Sorry, nakabala pa ako sa iyo Hindi ko kasi alam na. Inirapan niya ito. Ang tigas kasi ng ulo. Sasagot pa sana ito nang may mag-doorbell na. Mabilis niyang pinagbuksan si Shen at nasa likuran nito si Royu na nagtatago pa. Where's my brother? Nag-aalalang tanong nito. Itinuro niya ang sala. Nandun. Akala niya ay nag-aalala ito pero nang makitang kapatid ay pinagtawanan pa ni Shen na lalaki na hindi na may pintang itsura. Ano, kuya? Patuyang tanong nito. Ang tigas ng ulo Sumingit sa usapan si Grace. Bakit, Shen? Yan. Nilingon siya nito. Hindi pa advisable na maglakwatsa yan. Hindi pa tapos ang therapy tapos kung saan na nakakarating. Ano ka ngayon? Shen, stop it. Orion said while gritting his teeth. Just stop. Mariing pumikit si Grace at umupo sa tabi ng binata sa sofa. Orion. Yan kuya, bahala ka dyan. Sabi pa ni Shen kaya lalong sumama ang timpla ng kapatid. Sinaway na niya at baka mag-away pa ang dalawa. Shen, tama na yan. Magmerienda na muna kay ni Royu sa kusina, midnight snack. Agad na sumunod ang dalawa kaya hinarap na niya si Orion. Nakatungo ito. Ang mga binti ay nakapatong na sa center table. Grace, sorry. Orion, stop saying sorry. Nandiyan na yan. Ngayon, ang importante, matuloy ang therapy mo. Umuwi ka ng bansa para ipagpatuloy. Sasamahan mo ba ako? Bumuntong hininga si Grace. Napakagat siya sa labi. Hindi agad siya makapagdesisyon dahil naguguluhan. Hindi ko pa alam. Siguro, mauna ka na muna doon. I have work here kaya hindi ako basta makakaalis. Lalo na, wala naman akong uuwian sa Pilipinas. Sa akin, umuwi ka sa akin. Orion, muling nagkaroon ng bikig ang lalamunan niya. Paano ba niya matitiis ang lalaking to kung nahalukay na naman ang pagmamahal niyang nakabaon na sa kaibuturan ng kanyang puso? Hindi ko alam. Sumama ka sa akin pa uwi, Grace. At sisiguraduhin ko na, tatapusin ko ang therapy at magpapagaling ako ng tuluyan. Pangungumbinsi ng binata. Sa kabilang banda ay kabado si Orion habang hinihintay ang sagot ng dalaga. Paano kung hindi ito pumayag? Siguro, hahanap na lang siya ng ibang therapist para hindi mapalayo kay Grace. Grace, sasama ka naman, di ba? Hindi na niya ito pakakawalan. Ang dalaga ang naroon at tumulong sa kanya nung galit siya sa mundo at wala ng pag-asa sa buhay. Ang mga bangungot ay unti-unting nawala nung kasama niya ito. And he's so sure he was. Saved by grace. Kailangan ko pang asikasuhin ang sa trabaho ko. Hindi pwedeng basta na lang akong umalis. Sayang records ko. Anito. Kung okay lang, mauna ka na. Susunod ako. No. Mabilis sa tutol niya. Hintayin kita. Ayaw niyang mawalay pa ulit dito. Pumugot ito ng hininga at iniwas ang tingin sa kanya. Napalunok si Orion dahil ramdam niyang nagdadalawang isip ito. Nasasaktan siya. Matatagalan pa. Hindi pwedeng matagalan ang kondisyon mo lalo na... Hindi. No, mamaya lang. Ayos na ulit ito. I can manage. Hintayin kita. Okay lang. Pamimilit niya. At the end, Grace came with him to the Philippines. Sobrang saya ng puso niya habang sinasamahan siya nito sa mga therapy. At sa unti-unti at tuluyan niyang paggaling, ang dalaga ang kasama niya.
Ito ang umalalay sa kanya. Grace, pwede ko na bang ituloy ang paniligaw ko? Kahit nakabado ay talagang nagtanong na siya. Ayaw niyang mahuli pa at maulit ang nakaraan na siya ang naging duwag. Matamis ng ngiti ang dalaga at hinawakan ng dalawa niyang palad. Kasalukuyan silang nasa isang restaurant at kumakain. Katatapos lamang ng pagbisita niya sa psychiatrist sa huling pagkakataon. Hindi na kailangan Orion. Pero, Dahil sinasagot na kita. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Pakiramdam niya ay sasabog ang puso niya sa hindi may paliwanag na saya. talaga, totoo. Malakas na natawan dalaga sa pagiging kabado niya. Yes, tayo na. Sa sobrang kasiyahan ay mabilis niya itong dinaluhong ng yakap at inikot-ikot sa ere. Walang pakialam kung nasa restaurant sila. Nawala na nga rin sa isip niya yon. Thank you. Thank you, Grace. We're official. Hindi na siya nahiya sa mga taong naroon, lalo na't pumalakpak naman ang mga ito. Nakikisaya sa nararamdaman niyang kasiyahan. Stop Orion! Tawa ni Grace. Baka palabasin tayo rito. Humalakhak si Orion. Hindi yan. Aniya bago hinarap ang mga naroon. The bill is on me. Naghiyawan ng mga tao pero ang dalaga ay nagulat at nanlaki ang mga mata. Orion! Ano, gusto ko lang i-share ang kasiyahan ko sa kanila. Ano ka ba? Muli niya itong niyakap at hinalikan sa tuktok ng ulo. Thank you for saving me in those dark times of my life, Grace. Salamat dahil sa pagiging makulit mo at pasaway. Nagising ako sa katotohanan na hindi natatapos ang buhay sa isang masalimuot at pangyayari. You're an angel, Grace. Gumanti ng yakap ang dalaga. Ang tigas nga naman ang ulo mo. Pero pinalambot mo. Maraming damdamin ang hindi basta lamang nasasabi ng salita. Grace and Orion choose to feel it. Choose to stay silent and let their feelings be known by each other. Hindi nagtagal ay sa simbahan din sila nauwi. Isang simpleng kasal lang yon na kasama ang mga mahalagang tao sa buhay nila. Wala nang mahihiling pa si Grace. Kahit ano pang mangyari, sigurado na siya. Ano man ang pagdaanan nila ng kanyang asawa, ay mananatili siya sa tabi nito at patuloy itong mamahalin dahil ganoon din ito sa kanya. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat! To God be the highest glory.